Kung ayaw niyong dumalo, ipapasabina na kayo ng Senado. Ito ang naging matinding marka ng senadora na si Senator Amy Marcos nang tahasang balagbagin nito ang mga executive officers na hindi dumalo sa ikinasa at ikalawang pagdinig ng Senado patungkol sa di umano'y iligal at sa pilitang pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kamakailan nga lamang bagong promoted rank star officer na si General Nicolas Torre III wala di umanong kawala at sasampahan na di umano ng patong-patong na kaso dahil sa ginawa nitong di umano'y iligal at sa pilitang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Chairwoman ng Senate Foreign Relations Affairs Committee, Senator Amy Marcos, tila sumabog na sa galit at dismay dahil sa hindi sumipot ang halos lahat ng inimbitahan na mga opisyalis ng gabinete ng kapatid nito na si Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa investigasyon sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagpadala sa kanya sa banyagang hukuman ng ICC. Matatanda ang hinamong ni Secretary Lucas Bersamin isang araw bago ang pagdinig sa Senado ang pagsulat nito kay Senator Amy Marcos sa lahat ng gabinete at opisyal ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na makakadalo sa naturang pagdinig at ang dinahilan nila ang executive privilege. Kaya naman tila sobrang sumabog na at desperado ang mga senador at nakahanda na ang sabpina na para sa kanila. Samantala, ilan sa mga opisyales ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinatawag ng Senado ay hindi saklaw sa executive privilege, lalo na ang new promoted rank star na si General Nicolas Torre III na siyang nanguna sa pag-aresto at tila puwersahang minadaling ipinadala ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Nahaharap raw di umano ang nasabing CIDG General sa kaliwat ka ng kaso at maaring makulong ito ng mahabang panahon dahil sa di umano'y maraming paglabag sa batas hinggil sa ginawang iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. No wonder siya po ay pinagbitbit ng champagne glass ni Lisa Marcos dahil mukhang nabahag ang butot nitong Senate President natin na si Chis Escudero. Papaliwanag ko kung bakit ha. Ito pakinggan ho natin itong mabuti. Kayo na ho mismong humusga. Siya po ba ay umiiwas pusoy? Nabahag ang buntot? O talagang kailangan lang ng dala ng pangangailangan ika nga. Kayo na ho bahalang maghusga. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ito. Ayan. Ito yung kanyang bagong pinalabas na press con. Ito, kahapon po ito. Play. Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena. At sabi ni Amy, nandun na daw ng umaga. Ngayon, wala pa. Ang gulo-gulo nyo talaga? Ang gulo-gulo nyo. Hindi, baka ito yung pangalawa. Ito yung siguro yung pangalawang sinasabi ni Amy. Pero yung una, tingnan natin. na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Sabit yan. Sabit yan, sir. Ipapaliwanag ko sa iyo, ha? Ipaliwanag ko lang sa iyo. Sinasabi niya, ang kalayaan ng Senado ay hindi napapatunayan ng isang instance lang o isang pagkakataon. Tama ka dyan. Tama ka na hindi napapatunayan ito. Kailangan mo ng maraming instances para masabi mong tunay na malaya, ika nga. Pero, ito ang pero dyan. Pero, kung ang isang bagay ay hindi kayang panindigan, nagkakaroon ng problema sa credibility ng kalayaan ninyo, lalong-lalo na ikaw, yung credibility mo bilang isang Senate President, yung credibility mo na ikaw ay independent at nagdidesisyon ng sarili mo, malaking problema natin. Ibig sabihin, tila nadidiktahan ka ng Malacanang. Maaring mo sabihin na hindi lang ng isang instance napapatunayan ng kalayaan sabihin ng kalayaan kasi sinasabi niya yung pagiging independent ng Senate. Tama ka naman dun Kailangan, malay mo, dun sa ibang bagay, tumayo kayo bilang independent body. Pero ito kasi, ito yung mismong masusubok, ika nga. Masusubok kung talaga bagang ang Senado ay independent sa Malacanang. Kasi ito yung direct na banggaan ng utos ng Malacanang at yung batas na ipinatutupad ninyo. So, direkta ito.
So maaring sasabihin mo hindi ho mapapatunayan ng iisa, pero gayunpaman sira ang credibility mo. Bilang Senate President, bakit mo pahihintulutan ang ganitong klase na desisyon, ika nga na tumiklop kayo sa utos ng Malacanang? Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Yun nga ang direksyon ninyo eh. Tila ang direksyon ninyo, sunod-sunuran sa kautusan ng Malacanang. Diba? Ito na po yun eh. Ito na po yung tipping point eh. Ito na, wala na hong ibang masasabi natin. Ano ba? Kayo ba'y malaya, independent o hindi? Kasi magkaiba ng utos eh. Di ba? Magkaiba kayo ng tinatahak. May sarili kayong rules, may sarili kayong batas. Pero binabangga ng Malacanang. Ang tanong, titiklop ba kayo o hindi? Mamaya papaliwanag natin yung dahilan niya. Kasi may palusot siya dito eh. Ito yung palusot niya. Nasabi ko na kanina, at alam na rin niya yun, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawin. Tumatawag si Hart. Ay, hindi si Hart yun. Ikaw naman banat ba yun? Nainggit ka na naman eh, kasi single ka eh. Hindi. May nagriring kasi yung telepono niya eh. Ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa So, ang ginawa niya, pinasa daw niya sa legal ng Senate. Okay? Sa madaling salita, umiiwas pusoy talaga siya. Sa madaling salita, kung ano man daw ang desisyon ng Senate legal team, yun ang kanyang somehow papanigan. Okay? So, pag sinabing ng Senate, legal ng Senate at sinabing, oo, magkakaroon tayo ng problema. So, wag mo nang pirmahan yung subpina. Tapos, siyempre, alam mo sasabihin ni Escudero, alam ko na eh. Sabi ng legal ng Senate, ganito daw at makakagulo pa ito sa ating bayan na dapat tayo nagkakaisa sa tunay na problema ng ating bansa. Ganyan, di ba? Alam naman po natin yung mga karakas na ganyan eh. Di ba? Ito ang problema ko dyan. Ang problema natin dyan, meron kang katono. Yung piyok mo, ika nga yung kanta mo, may katono. Sino? Si Marcos. Ganyan din ang tono ni Marcos eh, nung tinanong siya, akala ko ba we are no longer part of the ICC and you said na we are no longer, wala nang authority ang ICC sa Pilipinas. Ano masagot niya? Interpol. Hindi kami sumusunod sa ICC because we are no longer part of the ICC, but as a country who cooperates with Interpol, so Interpol ang may kasalanan. Interpol ang sinusunod namin. So, ginawa niyang scapegoat yung Interpol. Sounds family? Sounds familiar, mga kababayan? Ganyan din si Escudero. Ganyan ang kanyang direksyon. Pag sinabi ng legal team, hindi naman kasi ito desisyon ko, desisyon ng legal team. Ilusot ka na naman. Ganun ang dating, ya? Pare-pareho kayong walang yag balls. gago! Yun ang katotohanan. Hindi ninyo kayang panindigan ang tunay na batas sa Pilipinas. Ang simple-simple lang ho niyan. Sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, syempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Yan. So, yan ang kanyang palusot. Alam na natin ang desisyon niya. Alam na natin ang desisyon niya na hindi siya papabor sa subpina because there will be a constitutional crisis. Alam mo, padre, simpleng-simple lang ito, makinig ka ha. Naintindihan ko kasi yung sinasabi. Kasi ako, open-minded ako. Iniisip ko rin yung dahilan niya. May punto naman siya doon. Paano mo isusubpina si Marbil, si Torre, ang sekretary? Paano mo isusubpina? Sino ang aaresto sa kanila? Iuutos mo sa Sergeant at Arms, sa pulis. Sino bang head ng pulis? Si Marbil. Di ba? Sa tingin mo, aarestuhin, iko-contempt ng pulis si Marbil? Imposible. May punto ka dyan. May punto ka dyan, padre. Pero, isa lang masasabi ko sa'yo. Hindi yun ang punto ng taong bayan. Ang punto ng taong bayan ay wala na kaming kakampi sa gobyernong ito. Na supposedly, the government is for the people. The government should be of the people. Kailangan itong gobyernong ito ay para sa taong bayan, nagsisilbi sa taong bayan, ang namumuno ay taong bayan. Pero dahil sa ginagawa ninyo, na tila wala na kaming kakampi, kahit sa Senado, ay isang kalapastangan sa ating konstitusyon. Bakit ho kanyo?
Dapat, di ba, all powers in the government, all authority emanates from the people. Ngayon, dahil sasabihin nyo lang merong constitutional crisis, hindi nyo nakakatigan ng tama. Naintindihan natin mga kababayan, simpleng-simple lang ito. Sa akin, kung sa tingin mo magkakaroon ng constitutional crisis, still, sign the subpoena, prove to people that Senate is independent. Kung hindi arestoin ng PNP, it's okay. At least you prove to the people that you are independent and that you are in the side of the people. Whether maaresto o hindi maaresto, abay problema na ho nila yan. Problema na ng pulis kung hindi sila arestohin. Pero at least kayo nanindigan. Dito pa lang, hindi na kayo naninindigan. Napakahalatang umurang ang buntot ninyo eh. Paano na ang taong bayan ito? Saan natatakbo? Supposedly, kayo dapat ang tinatakbuhan eh. Di ba? Korte at kayo. Sa korte, alam naman po natin, it's a fact. Matagal talaga sa korte. It takes time. So what are you going to do? Ito lang na simple yun eh. Cheese Escudero. Cheese Escudero. Makinig ka ng mabuti sa akin ha. Alam kong ordinaryong Pilipino ko, pero ako po ang isa sa mga nagbabayad ng inyong sahod bilang isang taxpayer. Opo, taxpayer po ako kahit i-check mo. Nagbabayad po ako ng tax. Kaya nga ako nakakakuha ng visa kasi meron po akong income tax. Pero gayon pa man, isang simpleng bagay lang, Mr. Cheese Escudero. Kung may bayag ka, pirmahan mo. Kung may bayag ka, pero kung talagang pinapatunayan mo na isa kang utusan ni Lisa Marcos, wala tayong magawa doon. Sana lang hindi magselo si Heart Evangelista. Diba? Kahit ba sabihin na natin may constitutional crisis kayo eh, at least nanindigan ka. Kaya kahit pa paano, mas bilib pa ako kay Senator Amy kaysa sa'yo. Si Senator Amy, kahit alam niyang tatamaan yung kapatid niya, tatamaan yung kapatid niya kahit anong iiwas niya. Iniiwas niya yung kapatid niya pero obvious naman na kapatid niya ang isa sa mga nagmamando. Kasi, alam naman, don't tell me, si Bersamin, gumagalaw ng hindi alam ni Marcos. Ano to, natutulog? Natutulog ba si Marcos? Baka ma-over ano yan, ha? Ma-over, sleep. Okay, yung ano, easy. Gago! Baka ma-oversleep yan. Hindi, kasi ganun ang ano dating. Pero gayon pa man, anong ginawa ni Senator Amy? Kahit alam niyang mahirap kalabanin, kahit alam niyang medyo magkakaroon ng constitutional crisis sa gagawin niyang hearing, ginawa niya. Then let the people decide. Let the people know. That's what is important here. Malaman ng taong bayan, nakakampi namin kayo. Eto, anong kinukonclude nito sa sinasabi mo? Na ikaw ay tuta ni Marcos. Na ikaw ay sunod-sunuran sa Malacanang. Yan po pinatutunayan nito. Di ba? Hindi yan constitutional crisis. Anong pakialam ng taong bayan doon? Kung hindi sumunod yung pulis, wala tayong magagawa. Ganun naman talaga sila eh. Alam mo, ito bigyan kita ng istorya. Istoryahin lang ito. Ito, napakasimpleng istorya. Alam mo ba kung gaano kabastos? Ha? Gaano kabastos ang Espanyol sa atin? Nung panahon na si Rizal, papatayin na sa Luneta, di ba? Alam mo, kinuha ng mga Espanyol, mga Pilipino. Ang nagsuplong din ay mga Pilipino. Ang mismong babaril kay Rizal, mga Pilipino. Tapos, nasa likod nila yung mga Espanyol. Pag hindi nyo binaril yung si Rizal, kami yung babaril sa inyo. Ganon kawalang niya ang Espanyol. Tapos, alam mo, sigurado ako, sa mga kawal na nandun, alam mo sinasabi nila? Ginagawa lang namin trabaho, utos sa taas yan eh. Wala kami magagawa, utos sa taas, papatayin kami. O, di ba? Kasi, noon yung time na yun, ganun dun eh. Noong time na yun, papatayin ka talaga pag hindi ka sumunod sa utos eh. Papatayin kami. Nakatutok yung baril sa amin eh. Di ba? Kaya lahat kami, we will pull our trigger. Naalala nyo yung ginawa kay Rizal? Ganun din ang ginagawa ng mga pulis kasi ngayon eh. Yan din ang dahilan nila eh. Kailangan lang namin sumunod, utos sa taas eh. Wala naman kaming choice. O anong pinagkaiba nyo doon sa bumaril kay Rizal? Wala. Ngayon, ano punto ko dito, Mr. Escudero? Parang ganyan ka din. Ganyan ka din. Hindi mo gagawin kasi magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng crisis. Ang punto dito, nanindigan ka. That's the very point. Nanindigan ka. Wala. Dito pa lang. Wala na. Alam mo, sigurado ko, deep in your heart, alam mong sablay ang ginawa nila Torre,
nila Marbil. Alam mo, matalino ka eh. Doon sa vlog nyo ni Hart. Galing-galingan ka eh. O, di ba? So, sigurado ako matalino ka. Alam mo yan. At mismo, yan ang konklusyon. Kasi lumabas doon sa hearing na talagang pinagplanuhan, mali-mali yung sinunod na order. Mamaya, itutuloy natin yung hearing na yan. Di ba? Ibig sabihin lang nun, wala ka talagang bayag. Sana bumaba ka na bilang Senate President. Kung hindi mo kaya, bumitaw ka na dyan. Wala pa talaga ako nakikitang ano eh. Kaya dapat talaga iboto natin yung mga... Kasi yung mga Duterte senators, yun ang may mga bayag. Yung mga kandidato ni Duterte, yun ang may mga bayag. Unang-una na dyan, si Kibuloy. Hindi, walang biro ito mga kababayan. Ha? Si Kibuloy po. Bilyon ng alok para kunin ng SMNI, sumunod sa utos ni Marcos, sumunod sa utos ni Romualdez. Bilyon. Ganong katindi ang alok. Nung hindi siya pumayag, ano nangyari? Kinulong siya. At least nanindigan. Yeah? At yung iba pang mga tumatakbo ngayong senador sa ilalim ni Pangulong Duterte, lahat po yan may mga paninindigan. Lahat po yan may bayag. Kaya sana ma-replace ka na. Sana mapasok lahat mga kababayan. Alam ko nakakainit ng ulo ito, nakakainit ng dugo ito si Chis Escudero. Pero again, paano tayo gaganti? Hindi natin sila magagantihan. Hawak nila kapangyarihan eh. Alam mo sa totoo lang ngayon, pag nag-uusap-usap kami ng mga vlogger, isa lang nasasabi namin eh. Hawak nila ang kapangyarihan. Hindi na nila sinusunod ang due process. Wala na tayong magawa bilang mga Pilipino para tayong inaabuso araw-araw. Pero alam nyo, isa lang, may magagawa tayo sa eleksyon. Sa darating na eleksyon, dyan natin ilabas, ibuhos ang galit natin sa eleksyon. Iboto talaga natin ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Wag na tayong, hindi ko gusto yan, hindi ko kilala yan, wag nang ganon. Ibuhos na natin ang galit natin dito. Kasi kung pinagkatiwalaan ni Duterte yan, may tiwala si Duterte. Hindi naman po yan na mag-i-endorse ng wala siyang tiwala at masisira siya. May tiwala ho siya sa bawat isa dun. Kaya doon pa lang sa fact na yun, iboto na natin. Diba? Yun ang nga sa akin. Tuloy natin tong pautot nito. Tinanong niyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Alam mo, kung ganyan lang pala, di sana yun na lang sinabi ni Duterte nung kinukulong siya. Yung dudukutin na siya. Alam mo, tigil yan kasi masisira ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Sila ang sumira eh. Nananahimik si aling Vice President eh. Anong ginawa ninyo? Kaliwat kanan ng sinira, hindi ikaw, hindi ka saldot. Kaliwat kanan ng ginawa ng gobyernong ito para siraan siya. Kaliwat kanan, pina-impeach siya. Kaliwat kanan talaga ang ginawa. Ano nangyari? Nagkagulo. Tapos ngayon na dinala si Duterte doon, sasabihin mo, hindi, it's time to unite. Tang-inang yan. Time to unite? Nandun na si Duterte, time to unite? Ngayon pa? Pagkakaisa? Anong pagkakaisa? Pagkakaisahan nyo. Baka pagkakaisahan nyo. Hindi na pagkakaisa yan eh. Pagkakaisahan nyo. Yan ang katotohanan. Yeah? Palukuhan. Hihintayin ko muna yung legal pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas depende kung pipirma o hindi. Kung gusto namin akusahan, kukontempt mo din kami. Mga vloggers. Ayan na naman kayo. Pag hindi nyo nagustuhan yung sinasabi namin, kukontempt nyo kami. Pag ordinaryong Pilipino, daling contempt, no? Walang crisis. Pero pagka mga opisyal, puro crisis. Hindi, alam nyo mga kababayan, kaya nakakagalit. Nakakagalit, nakakatampo, nakakainis. Lahat to. Dahil itong gobyerno to, this government is for the powerful oligarch, powerful politician, for the rich people.